Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naibalik na sa Pilipinas ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at negosyanteng si Cassandra Leong na isinasangkot sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Naharang sila ng mga otoridad sa Indonesia noong Martes bago ang tangka umano nilang paglipad pa Singapore. Batay sa surveillance, nakasama sila ng dismissed Bamban Mayor nang lumabas ito ng bansa. Mula sa NAIA Terminal 1, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Vicky, 4:48 po ng hapon lumapag dito sa NAIA Terminal 1. Itong si Sheila Go, yan po yung kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Go at yung kanyang kasama po ay si Cassandra Leong. Ito naman po yung isa sa incorporator ng Lucky South 99. Yan po yung pogo sa Porac, Pampanga na iniimbestigahan din. Pagdating po sa airport ay agad sila itinurn over ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa National Bureau of Investigation. Ang dalawa po ay sinakay at sila ay dinala sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila. Kagaya po na inyo nakikita ay sila po ay maraming escort at gayon din ay maraming mga opisyal na sumalubong sa kanila. Ayon po kay DOJ ASEC Miko Clavano, wala silang official information sa ngayon mula sa DOJ kung kanselado na ba o sa DFA kung kanselado na ba ang passport ng mga ito. Ang malinaw po ay meron silang warrant of arrest para sa contempt. Si Sheila Go po ay may warrant of arrest mula sa Senado at si Ong ay may warrant of arrest mula sa Kamara. Pero sabi ni Clavano, minabuti nilang idaan sa tamang proseso ang dalawa kung kaya sa Bureau of Immigration po raw sila dadalhin ngayon. Si Sheila Go raw ay merong immigration violations at si Ong naman po ay mahaharap sa kasong obstruction of justice, violation of Passport Act, and other crimes. Narito po ang pahayag ng DOJ. Nagsama-sama po ang Sergeant at Arms ng House of Representatives, ng Senado, NBI at Bureau of Immigration. Nag-usap-usap po kami and we came to an agreement that it would go through the proper processes. We want to err on the cautious side of things, and we all came into agreement that it would first pass through the law enforcers, which is really the protocol naman din talaga. BI first, and then the Cassandra Leong will have to go through inquest proceedings over the weekend due to the several crimes that are going to be charged to her. Ms. Guo will have to be under the custody of immigration dahil yung charge naman sa kanya po ay immigration violations. Ang dalawa po raw ay sasailalim muna sa proseso ng BI at saka ng NBI at pagkatapos niyan ay ipepresenta sila sa Senado at sa Kamara at i-make sure daw po ng DOJ na talagang naroon sila tuwing kailangan sila sa pagdinig. Gayun din ay ang nangyari po raw sa Indonesia ay hindi muna nila maidedetalya sa ngayon dahil meron daw silang mga confidential matters pa na isinasagawa at inaasikaso. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa NAIA. Mel, Vicky, Emil? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Noong nakaraang linggo pa umano na monitor ng mga otoridad sa Indonesia ang pagdating doon ni na Alice Go at dalawa niyang kapatid kabilang si Sheila Go. Nakuhanan pa sila ng mga litrato at video, hindi lang doon kundi sa iba pang bansang dinaanan nila. Mula sa NAIA, nakatutok live si John Consulta. John? Mel, dahil nga sa close coordination nito mga nakaraang araw ng Bureau of Immigration dito sa Pilipinas at ng kanilang mga counterparts doon naman sa Indonesia ay na-monitor nila ang galaw nitong si Bamban Mayor Alice Go at sa ating pagkakaroon nga ng access na eksklusibo nating nakuha ang detalye ng mga galaw ng mga otoridad na nauwi sa pagkakaaresto ni Cassandra Leong, itong isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 at si Sheila Go, ang isa sa mga kapatid ng alkalde. July 18, ayon sa surveillance, lumapag sa Kuala Lumpur sina Alice Go, dalawang kapatid, at si Cassandra Leong, ang kinatawan ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa litratong ito, nakuha noong July 21,
kita si Alice Go na may bitbit na pink bag kasamang isang babae sa airport paalis ng Malaysia. Ang larawang ito ay pwedeng magpatunay na si Mayor Alice Go ay wala rito sa ating bansa ng mga panahon na yun. Sa Singapore lumapag ang grupo at doon na rin nagtagal ng ilang araw tapos nag-ferry papuntang Batam, Indonesia. Sa surveillance photos na ito ng Indonesian Immigration, nakunan sina Cassandra at Sheila habang pababa sa isang puting sasakyan sa isang parking lot sa Indonesia noong August 20. Ilang oras lang ito bago sila kinustodiya ng Indonesian authorities. Ganap na 6 p.m. sila kinuha ng Indonesian authorities sa Batam Center noong August 20 kung saan aalis na sana sila papuntang Singapore. Sa kuwang ito, dinala na sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Kita ang Philippine passport ni Sheila at Cassandra para maberipika ang kanilang pagkatao. Sa mga litratong ito mula kay Senator Rizzo Contiveros, makikita sina Sheila at Cassandra na iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa susunod na video, makikitang kausap na ng mga ahente ng Philippine Immigration sina Cassandra at Sheila Guo. Ayon sa source, dahil sa close coordination ng Philippine Bureau of Immigration at kanilang counterparts sa Indonesia noon pang isang linggo, na monitor ang magpasok ng grupo sa Indonesia. Gumulong ang hiling ng BI dahil sa kanilang ipinalabas na mission order. Kinustodiya raw ang dalawa dahil sa undesirability at misrepresentation. Ayon pa sa source, may nakuwang Chinese passport mula kay Sheila Guo. Sa videong ito, makikita ang pulong ng Indonesian authorities kasama mga agents ng BI at NBI para tutukan ang paghabol kay Wesley at Alice Guo. Kanina, dinala ng Indonesian Immigration at Philippine BI agents sina Cassandra at Sheila sa airport sa Jakarta para tuluyang madala pabalik ng Pilipinas. Sa isang punto, ineksamin pa ang kanilang mga gamit bago papasukin sa loob ng paliparan para mailipad pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 6 ng gabi, Mel, dumating na nga itong dalawa sa tanggapan ng main office ng Bureau of Immigration para dumaan sa mga proseso. Pero ayon naman sa pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ay pupunta rin sila sa NBI para doon ay sumailalim sa karagdagang proseso. So patuloy tayo mag-aantabay para ito mga magaganap, Mel, bago sila tuluyang ma-turn over sa Senado na siya nag-issue naman ng warrant of arrest laban sa dalawa. Yan ang litas mo na rin sa NAIA Terminal 1, Balay Sebel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Idinadawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit yan sa Kamara ng mga presong inutusan umanong magkasa ng pagpatay. Nakatutok si June Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa 3 Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Quintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Idinawitan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa warden ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa investigasyon ng Quad Committee sa mga extrajudicial killing noong nakarang administrasyon na may nagdawit kay Duterte sa patayan. In this light of this very serious and sensitive development,
may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Batay sa salaysay ni Tan, bandang July 2016, nang dalawin daw siya sa kulungan ng high school classmate niya na si SPO4 Arthur Narsolis. Meron daw ipapatay sa kanya ng mga Chinese drug lord sa halagang 1 milyong piso kada isa. May ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Nirecruit ni Tan si Magda Daro at noong gabi ng August 13, 2016, isinagawa na nila ang plano. Kasabwat daw ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm kaya nagawa ng paraan na mapunta sa isang Bartolina, sina Tan, Magda Daro at 3 Chinese na target nila. Gamit ang patalim, pinagsasaksak daw nila ang 3 Chinese drug lord. Binayaran daw sila ng 2 milyon, kulang ng 1 milyon base sa napag-usapan. Umamin sila sa kasong 3 counts of homicide, kaya nadagdagan ang kanilang sentensya. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Ang hindi natupad na pangakong kalayaan ang nagtulak daw kina Tan at Magda Daro na ibunyag ang kanilang nalalaman. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill, but even use prisoners to kill. Lumabas din sa pagdinig na ang pulis na kumontrata kay Tan na si Narsolis ay wala na sa serbisyo. Tauhan daw siya ng nooy CIDG-11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo ay opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Garma ay na-appoint bilang PCSO General Manager noong Administrasyong Duterte. Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Corrections. Kasama sila sa ipapatawag sa susunod na hearing. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Duterte at ilan pang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naghain ng motion sa Quad Committee sa Kamara si Representative Ron Salo para ipasight in contempt si Attorney Harry Roque. Kasunod yan ng pagsisinungaling umano ni Roque nang siya'y lumiban sa pagdinig ng Quadcom noong August 16. Sabi noon ni Roque sa isang sulat, may dadaluhan siyang hearing sa umaga at hapon. Pero sa nakuhang certificate ng komite mula sa Manila Regional Trial Court, walang nakaschedule na hearing. Sabi ngayon ni Roque, ito ay honest mistake. Nagliyab ang isang e-bike sa Binyan, Laguna matapos namanong ma-overcharge ang baterya nito. Paano nga ba maiingatan ang mga ganitong electronic vehicle para iwas disgrasya? Iyan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. E-bike! Nasunog! Nagliwanag ang bahagi ng subdivision na ito sa Binyan, Laguna, Biyernes ng madaling araw. Naglagablab na pala hanggang matupok ang isang e-bike. Ayon sa mga investigador, overcharged na baterya ng e-bike ang mitsa ng sunog. Nanggaling sa battery and then nag-spread out na siya doon sa entire na e-bike. At bagamat walang nasaktan, nadamay naman sa apoy ang isang SUV at motorsiklo. Yung spread ng fire mabilis. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng e-bike at iba pang sasakyan, pero ayon sa BFP, may pag-uusap na mga ito. Ayon sa National Bicycle Organization, maraming pwedeng maging dahilan para pumalya ang baterya nito kahit may battery management system na pumipigil sa overcharging. Usually it comes from exposure to heat. No? If you use the e-bike out and then get exposed to the noontime sun and then nabilad ng sobra, that can cause some problems with the battery. There's also manufacturing defects. One cause could be maybe they used a different charger. Each battery or each e-bike has a different requirement. At dahil de baterya, hindi raw maaaring gamitin ng e-bike kung mabibilad sa sobrang init tulad kung tanghaling tapat. Huwag ding isabak sa ulan. Don't leave it under the sun or hot places. And of course,
avoid na mabasa siya because moisture getting in the electronics can also cause problems. Pwedeng sundin ang 15-15 rule. 15 minutes na pahinga pagkatapos gamitin at 15 minutes na pahinga pagka-charge bago patakbuhin. Huwag siyang iwanan ng overnight. For example, i-charge siya tapos matutulog kayo. Yun kasi kadalasan nagiging cost ng sunog. Tsaka po yung mga substandard na pagbubuo ng batteries. So meron kasi tayong mga kailangan at tsaka yung mga proper materials para bumuo po ng tamang battery, which is kailangan may BMS. Tapos yung BMS yun yung chip niya, yung pinakautak ng baterya. Tapos kailangan may battery insulators para mas safe po yung battery, hindi magkadikit-dikit. Ugaliin ding ipasilip sa service center ang e-bike kung may sira sa baterya at magpa-maintenance check kada 2 o 3 buwan. Para na-check din po yung battery kung okay pa ba yung condition niya, kung may leakage na ba, kung bloated na po ba yung battery. Kaya mas maganda po may maintenance talaga. At pati yung mga wires na nahihiwa, usually yung kasi nagiging cause ng short circuit eh. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Tila patunay umano ng koneksyon ng mga pogo sa Bamban sa Porac ang pagsasama sa abroad ni Alice Guo at ni Cassandra Ong ayon sa Justice Department. Ipinaliwanag din ng Justice Secretary ang epekto kung basta kakanselahin ang passport ni Guo. Nakatutok si Salima Refran. Hindi pala dumiretso ng Malaysia si dismissed Bamban Mayor Alice Guo mula Pilipinas. Base kasi sa mga dokumento at intelligence reports ng pamahalaan, galing na siyang Denpasar sa Bali, Indonesia nang lumipad patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21 naman nang lumipad si Guo patungong Singapore. Halos 1 buwan siya roon bago nag-ferry patungong Batam, Indonesia nitong linggo, August 18. The news is there in Indonesia and we have verified reports already on this matter. But our people are working on this matter right now. Ito rin ang impormasyon ng foreign counterparts sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pero wala roon ang kapatid niyang lalaki. Si Wesley Guo ay nasa ibang bansa na raw po, kung saang bansa undisclosed pa po ito. Ngayon si Alice Leal Guo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. We found a connection between Alice Guo and Cassandra Leong, which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Matagal na namin sinasabi na yung dalawang scam farm na ito ay magkaugnay. Pare-parehong criminal organization ang kinabibilangan nila kasi Leong at saka ni Alice Leal Guo or Guwaping. Nitong Martes lang, August 20, iniutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkansela ng passport ni Guo at ng mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley, gayon din si Cassandra Leong na representative ng Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kahit pa fraudulent o sa maling paraan nakuha ang mga passport ay hindi ito basta maaaring kanselahin. Baka makasama rin ito dahil maaaring magkaproblema sa pagpapauwi sa kanila. We cannot summarily cancel a passport because it is a document vested with rights. No? If the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? You will have to issue a travel document which should be an admission that they are Filipino citizens. Lalo 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. May 22, 2024 nang makwestiyon sa Senado ang birth certificate at pagkakakilanlan ng mga magulang ni Guo. Mahigit 1 buwan pa nang isyuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order na hindi pa rin nagbabawal sa kanyang lumabas, kundi naguutos lang na abisuhan ng mga otoridad kung lumabas siya ng bansa. July 11 nang isyuhan siya ng Senado ng arrest order. Pagka 1 linggo lang, may record na siya ng pagdating sa Malaysia galing Indonesia, bagamat walang record ng pag-alis niya sa Pilipinas. August 12 siya sinibak ng Office of the Ombudsman sa pagkaalkalde ng Bamban, Tarlac. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.
Pahirapan ang pag-contact sa ilang nakasalamuha ng lalaking nagpositibo sa Mpox sa Metro Manila kaya hindi matiyak kung naka-quarantine. Nag-abiso naman ang Pilipinas sa World Health Organization na interesado itong bumili ng smallpox vaccine na pwede ring kontra Mpox. Nakatutok si Bernadette Reyes. Lagnat, lesions, pananakit ng ulo at katawan at pamamaga ng lymph nodes. Ilan lang yan sa mga sintomas ng Mpox na minomonitor sa mga close contact ng 33-year-old na kumpirmadong kaso sa Metro Manila. Pero ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, sa 28 close contacts na may tuturing na type 1 o mas malaki ang tsansang mahawa, nahihirapang makontak ang ilan sa kanila. Mahalaga pa naman ang pakikipagtulungan ng mga close contact para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hindi namin alam kung sinusunod nila at this time yung home quarantine. Ayaw lang nila makipag-usap kasi for whatever reason. So, hindi naman na maituro sa atin kung sino talaga dun sa kanila ang naka-encounter. So we're asking for their cooperation. Sa ngayon, sumulat na ang lokal na pamahalaan sa management ng spa sa Quezon City kung saan nagpunta ang Mpox patient kahit may sintomas na para kumuha ng ibang detalye. May mga maling impormasyon daw kasi sa listahan na binigay sa kanila. Meron lang hindi consistent kasi meron kaming hinahanap. Gumagawa na rin daw ng assessment ang LGU sa mga katulad na negosyo sa lungsod. Sa reception, oo. So nakalagay doon yung business permit. Tignan nyo kung updated. Tignan nyo kung merong sanitary permit. And then, hingan nyo ng health card yung masahista. Ang Department of Health naman nagbabalangkas na rin ng guidelines o health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer, kabilang ang mga parlors, barbershop at spa. Walang mawawala kung magsuot po ng gloves, no? At saka yung ating face mask. Bakit? Kasi ang mga barbero, ang mga stylist, mga beautician, intimate yung contact niyan eh. Our interest is to continue the business activities while making sure that health is still the main consideration. Sa ngayon, ginagamit na sa ibang bansa ang smallpox vaccine bilang panlaban sa Mpox. Dito naman sa Pilipinas, dahil sa ang crisis ay nasa Africa, I think doon nila inuuna yung buhos ng mga bakuna. Pero we are very much interested at nag-signify na rin tayo ng intent sa WHO na pag nag-shift na yung global strategy at nag-start na mag-distribute ng bakuna, nakataas na yung kamay ng Pilipinas. para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Narito ang update sa kapatid ni Alice Go na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Leong na hawak na ng Bureau of Immigration. Tuloy ang pagproseso at investigasyon sa kanila matapos ibalik sa Pilipinas mula Indonesia. Nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, nandito na nga sa tanggapan ng Bureau of Immigration ang kapatid ni Alice Go na si Sheila at si Cassandra Leong ang kinatawan ng Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Si Sheila po yung makikita ninyong nakasuot ng kulay orange na t-shirt na may nakasulat na Immigration Deportee. Si Cassandra naman yung nakakulay gray na jacket. Dito sa tanggapan ng BI, sumailalim sila sa medical check-up lalo't masama na raw yung pakiramdam ni Sheila. Dadaan din sila sa immigration processing, booking at profiling. Sasailalim din sa debriefing at iimbestigahan para sa iba pang mga posible pang paglabag sa batas. Nakuha ang dalawa ng mga otoridad sa Indonesia kaninang umaga at agad na dineport pabalik ng Pilipinas. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maharap si Ong sa obstruction of justice at violation ng Passport Act, habang si Go ay mahaharap naman sa immigration violations. Dito na gagawin sa BI ang inquest proceedings. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, irerespeto ang lahat ng karapatang pantao ni Go at Ong. Pag-uusapan pa dito ng justice officials ang magiging detention ni Go at Ong, lalo't kapwa sila may arrest orders mula sa Senado at Kamara. Yan muna ang latest mula nga dito sa Bureau of Immigration sa Maynila. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Sa ating ulat panahon, mabilis na nakaipon ng lakas ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ngayon isa ng bagyo na nasa tropical storm category.
Tinatawag yan sa international name na Shanshan at huling namataan sa layong 2,085 kilometers. Silangan ng Central Luzon. Mabagal itong kumikilos pakanluran. Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ito sa PAR. Sakaling matuluyan, maaaring sa may gilid lang ito ng PAR manatili at walang magiging direktang epekto sa bansa. Sa ngayon, hindi pa ulit bumabalik ang ihip ng hanging habagat. Easterlies o yung mainit na hangin pa rin ang iiral kasabay ng posibilidad ng mga localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Bicol Region, Palawan, mga probinsya ng Mindoro at Marinduque, pati sa Sulu Archipelago. Pagdating ng hapon, mas maraming probinsya na ang ulanin, gaya ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon. Iba pang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at halos buong Visayas at Mindanao. Posible ang matitinding ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may chance rin ng ulan bukas lalo sa hapon o gabi. Sa forecast naman ng pag-asa para sa long weekend, posibleng magbalik ang habagat at makaapekto ang trough ng bagyong Shanshan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Long weekend is waving, kaya naman dagsana sa iba't ibang terminal ang mga kapuso nating magbabakasyon o uuwi ng probinsya. Mula po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Vicky, sa mga oras na ito ay maluwag pa naman yung lagay dito sa may PITX. Pero ngayong gabi ay naasahan ng pamunuan ng PITX na dadagsa yung mga pasahero ngayong gabi dito para sumakay sa mga bus patungo sa kanilang mga probinsya. Nitong Lunes pa lang ramdam na ng pamunuan ng PITX ang unti-unting pagdami ng mga pasaherong gustong samantalahin ang paparating na long holiday weekend para makauwi sa kanilang mga probinsya. May mga maaga na raw nag-leave sa trabaho para makabiyahe. Marami na po siguro nag-leave, no, dahil ang projected nila supposedly Wednesday yung start ng holidays, no. But at the same time nag-range na tayo around 150,000 which is above our normal na 130,000. Ang PITX kaya naman daw mag-accommodate ng 200,000 pasahero kada araw. At dahil nito mga nakaraang araw at hanggang kaninang tanghali, hindi pa gaanong matraffic ang palabas ng Metro Manila. Wala silang naranasang delay kaya mabilis na nakakaalis sa mga pasahero. Hindi naman po tayo congested as of now because fast-moving pa po yung mga buses natin. So meaning wala tayong delayed trips, at the same time, outside the Metro Manila, nakaka-move pa yung mga buses natin to their provinces. Ang pamilyang ito mula pa sa Pampanga, sinamantalang mahabang bakasyon para dalawin ang kaanak nilang may sakit sa Bicol. Kasi may pasok, kaya sinamantala po namin isama kasi wala naman siyang pasok. Excited naman ang magkakaanak na ito dahil sama-sama rin daw silang makakabiyahe. Alang-alang sa pinaka-apo namin sa tuhod para sa Dibo. Kaya nag-attend po kami sa kasatiya namin na 90 years old. Hello, Tia Novi! Si Paul James nag-leave pa rin sa trabaho kahit 4 na araw na ang kabuuang holiday. Tamang-tama rin daw kasing kabababa lang sa barko ng kanyang pinsan kaya sabay na silang pauwi sa kanilang probinsya. Masusulit niya? Sakto lang. Kasi kailangan bumalik sa trabaho kasi ang dami nang nakatambak na trabaho. Bagamat unti-unti na ang dagsa ng mga tao, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad bago makapasok sa terminal. Nagdagdag na raw ng biyahe ang PITX para sa inaasahang pagdami ng mga pasahero simula ngayong gabi hanggang bukas. Pero sa ngayon, hindi pa naman daw fully booked ang mga biyahe. Kung kailangan mang maghintay, marami namang restaurant at may libreng wifi sa terminal. Vicky, as of 6 p.m. kanina ay umabot na sa mahigit 145,000 yung mga pasahero dito sa PITX. Nagdagdag naman ng 9 na biyahe sa Batangas at 7 biyahe sa Quezon dahil nga sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong gabi. At yan ang latest mula dito sa PITX. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang alegasyong plagiarize ang iniakda niyang libro. Ito'y matapos ikumpara ng ilang netizen ang isinulat niya sa isa pang libro na inilathala noong 2005. Nakatutok si JP Soriano. Ang librong Isang Kaibigan na inakda ni Vice President Sara Duterte ang naging mitya ng sagutan nila ni Senador Risa Ontiveros sa pagdinig sa Senado sa budget ng Office of the Vice President. Pero ang librong gustong papondohan ng OVP ng 10 milyong piso para maipamahagi sa mga batang estudyante na harap sa panibagong issue. Kumalat kasi sa social media ang alegasyong plagiarized umano ang libro.
Ang ilang netizen ikinumpara yan sa librong Owly, Just a Little Blue ng American author na si Andy Runton. Ang librong Owly tungkol sa isang kwago na tumulong sa isang pamilya na mga ibon upang magtayo ng kanilang tahanan at muling tumulong nang magbanta ang isang bagyo. Inilathala ito noong 2005. Ang librong Isang Kaibigan ng Bise tungkol sa isang kwago na nawala ng tahanan at mga kaibigan nang humagupit ang isang bagyo. Isang kaibigang loro naman ang tumulong sa kanyang makumpuni ang kanyang bahay at makabangon sa bagyo. Inilathala naman ito noong 2023. Matapos ikumpara ang dalawang libro, naglabas ng pahayag ang Vice Presidente at tinawag na paninirang puri ang alegasyon ng plagiarism. Anya, hindi kailangang mangopya dahil napakadali raw sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hinikayat pa ng bise ang publiko na abangan ang susunod niyang isusulat na libro na tungkol naman daw sa pagtataksil ng isang kaibigan. Sinamahan pa ni Duterte ang kanyang post ng ilang hashtag kabilang ang dapat magtrabaho, hindi namumulitika. Ayon naman sa spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Poa, copyrighted ang libro ng bise at nakaregister ito mula pa noong December 2023. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tila suportado ng mga kuha ng CCTV kay Sandro Mulak noong araw ng umunoy pang-aabuso ang lumabas sa behavioral analysis ng NBI na dumaan siya sa tinatawag na traumatic event. Ang ilan sa mga video na inilabas ng NBI tunghayan sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikitang 4:39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak. Hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor hanggang makarating sa kwarto kung nasaan sina Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4:48 ng madaling araw. Bandang 5:24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. 6:46 ng umaga naman, makikitang lalabas ng kwarto si Sandro. Lilisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel 6:53 ng umaga. Sa lobby ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. Papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relaxed ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagbago ang kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ng wall fronting the elevator kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga investigador at Behavioral Science Division. This was very consistent with the findings of the Bureau na meron ng traumatic incident na nangyari doon sa hotel kung saan naka-check-in yung dalawang subjects na nireklamo ng Sandro Mulak. Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulak. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Binaligtad at isinantabi na ng Sandigan Bayan ang pag-convict nito kay Senador Jinggoy Estrada para sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery. Tugon yan sa motion for reconsideration o apelang inihain ng senador. Hindi naman pinagbigyan ang buong apela ng kapwa-akusadong si Janet Lim Napoles. Gayunman, binaligtad ng graft court ang conviction nito kay Napoles para sa isang count of direct bribery na kaugnay sa binawing conviction kay Estrada. Nanatili naman ang conviction kay Napoles para sa 4 counts of corruption of public officials.
Dahil dyan, sinesentensyahan siya ng 8 taong kulong hanggang 10 taon at 8 buwang kulong kada bilang ng conviction. Pinagmumulta rin siya ng mahigit 29.6 million pesos, bukod pa sa mahigit 262 million pesos na civil liability na may 6% interest kada taon. Nasa gitna ang 23 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong tinarget ng bagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Nakakuha tayo ng video ng pinsala at tensyon sa loob ng barko. Ang panayam sa isa sa mga Pilipino sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Baka sa videong ipinadala ng Pinoy seaman na si Jason Yee, ang pinsalang inabot ang Sinasec Monsoon yun matapos bombahin ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Naglalayag sila mula Iraq papunta sanang Greece nang makarinig ng pamamaril. Yung angered namin, pinakita yung baril. Ang ginawa, tinira kami, pinakulanan kami ng bala. 20 minutong tumagal ang barilan. Binunggo na kami, ma'am, malakas, ma'am. Tinira yung makina namin, nabutas. Nagtago kami. Missile. Tinamaan namin yung malapit sa makina. Yung gilid ng barko. Sa lakas ng hapon kami, bastag na. Sa takot, nagtakbuhan na sila at nagtubli sa hagdan. Nagtatago kami. Dyan yung pinaka-safe na area. Ilang beses na kayong binombo, sir? After kami tinamaan ng una, so usok na. Tapos humigil kami na. 23 silang Pilipinong crew ng tanker. Sinubukan pa ng kanyang mga kasama na patakbuhin ang makina pero bigo sila. Ang problema, pagkatakbo namin, unti pa lang ang tinakbo namin, pinira na naman kami. Sumakbo na kami ulit. 3 beses itong naulit hanggang pasukin na ng tubig ang barko. Kaya na makausap ko si Yee kagabi, paulit-ulit ang kanyang panawagan. Sino yung pwede niyong makatulong na ma-rescue kami? Yan ang kailangan namin. Hanggang kagabi, 3:00 ng hapon doon, wala pa rin daw rescue. Nakikiusap kami kay President Marcos. Sana tulungan kami mga Pinoy na makauwi sa bahay, sa pamilya namin. 11:20 ng umaga kanina oras dito sa Pilipinas. Sinabi ni Yee na dumating na roon ang rescue. Ngayong hapon, ibinalita ng Department of Migrant Workers na ligtas na ang mga Pinoy seafarer. All 23 seafarers are safe and sound, requesting that they may be rescued. Ang Manning Agency naman na may hawak kina Yee, nabunutan daw ng tinik nang malamang dumating na roon ang rescue. Labis daw kasi sila nag-alala sa nangyari. Gayon din ang kanilang mga kaanak nang iparating sa kanila ang nangyari kahapon. Yung iba natataranta, siyempre pamilya yan. Yung iba, siyempre mga beginners, yung iba nagbabarko doon. But they know the risk? Opo, they know po. Kasi dito na po, binibriefing na po namin eh. Kahit na po tawid rin lang nila ng mga ilang oras, pero ilang araw, 5 days po yung sweldo na basic salary. Sa tala ng DMW, ito nang ikasyam na pag-atake sa bahagi ng Red Sea. Kaya nga raw meron ng prohibisyon hinggil dito. Ayaw pang magbigay ng detalye ng mga otoridad hinggil sa rescue operation sa mga nasabing crew. Ang mas mahalaga raw sa ngayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kanila na raw kung uuwi sila sa bansa. Pero hinihimok sila ng DMW na umuwi na muna matapos ang kanilang naranasan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mas lala pang titindi ang digmaan para sa bayan sa biggest family drama na Pulang Araw sa paglusob ng mga Hapon. Bukas matutunghayan na rin ang makasaysayang Pearl Harbor bombing na inabot ng 5 buwan para i-recreate gamit ang computer-generated imagery o CGI. Makichika kay Aubrey Carampel. Gamit ang makabagong teknolohiya gaya ng computer-generated imagery, ipinagmamalaki ng GMA Post-Production Team ang maingat, detalyado, at nakaka-goosebumps na pag-recreate sa pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor na nagsimula ng World War II sa Asia-Pacific region. We had back and forth with the program's historian, historical consultant, as we did our own research. The biggest challenge really was to be historically accurate, down to the time of day, down to the 3D elements. So yung look and feel, syempre
it's a live action theme, no? So we wanted to look as realistic as possible. 5 buwan daw ang ginugol ng graphic artist na si Eric Flordeliza para lamang sa mahigit 1 minutong eksena na ito. Frame by frame, mabusising ginawa hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang pinaka-challenging dito yung small details ng mga kailangan namin gawin from scratch. Ni-ultimo yung mga gasgas ng mga aeroplano. Ultimo yung behavior ng bawat elements, no? Or kung paano sila lumipad, paano umatake yung mga aeroplano, paano yung mga explosions, or ano yung tamang calculations ng reactions ng mga tubig or nung kailangan namin i-simulate ng mga apoy at explosions. So yun yung nag-took ng time para or yung kailangan namin na time para ma-produce yung ganong kaganda or ganong kadetalye na mga effects. Ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Saito Chusa. Omachi mo shite orimashita. Mapapanood na bukas sa pagdating ng mabagsik na Japanese military official na si Colonel Yuta Saito sa Maynila. Datte, 米国どもの土地を奪うから待ち遠しいな。 Honolulu. First pictures of the attack on the Hawaiian island. December 7, 1941, nang mapansin ng isang radar operator sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii, ang isang malaking grupo ng eroplano papalapit sa isla. Ang inakalang US B-17 bombers. The beginning of America's war with Japan opened very Surprise attack na pala ng Japan sa US Pacific Fleet. Nagsimula ito ng 7:55 a.m. at nagtagal ng 1 hour and 15 minutes. When you see the extent of the damage in these authentic pictures, Ang pag-atake, nag-iwan ng mahigit 2,000 patay sa panig ng Amerika, kabilang ang 68 sibilyan. Habang lagpas 300 US aircraft ang nasira at 19 na US ships naman ang napuruhan. Ilang oras matapos ang Pearl Harbor attack, Nandito na si Ra. Dumating na ang ating pupo. ang Pilipinas naman ang sunod na inatake ng mga Hapones. Lakas na. Anong galing yun? Tay, tingnan mo. Saan galing yung usok na yun? Diyos ko. Ano nangyayari? Panginoon ko. Tunay atang dumating na ang digmaan dito sa ating bayan. Tsaka dito makikita natin kung ano ang magagawa ng giyera sa pagmamahalan ni Adelina at ni Hiroshi. Sila ba ay magtutulungan o ito ba ay magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay dahil ang kanilang bansa ay magkaaway? To quote Direk Dom, this is GMA's love letter to the Philippine audience. It's a tribute to those who survived, di ba, yung experiences na yan back then, to teach us today what those values are for our newer generation. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.